Sum and difference of trigonometric identity. So, yung sign muna. Yung sin A plus B muna. Okay? Yung sum muna ng sin function, yun muna ang una. Pero ang isa sa mga technique na natututunan ko rito, yung paggamit ng cofunction. Express mo yung angle in terms of cofunction, yung pinag-aralan natin kahapon, kagabi. Pero kasi ito yung isa sa, supposed to be yun yung pinakamadali. Kasi dito ginagamit yung yung values ng trigonometric function sa unit circle. Yung makikita natin sa 30 by 60 by 90 triangle, special triangles, and 45 by 45 degree triangle. Yun yung sinasabi ni Sir Randy Soli sa amin nung araw. As usual, si Pasag, balagoong. Kaya binabalikan natin to ngayon. So, kagandahan nito, okay lang. Kasi natututo tayo. Nakita nyo to? Nakita nyo tong sin 120 na to? Bakit pa ako maghihirap kung pwede ko namang gamitin yun? Di ba? May ganun pala. Di ba? Kung di ba, kung pwede kong gamitin yung cofunction ng angle, bakit hindi? Di ba? Kung pwede kong gamitin yung cofunction ng angle, bakit hindi? Kasi pag nakuha mo yung cofunction, titingnan mo na lang siya. Di ba? Kung straight up yung value, di ba? Pwede naman pala. Pero ito, nakuha natin to. Kagaya nito, ito binalikan ko to. Ito yung example sa amin nung high school, pati college. So, shout out pala kay Mrs. Angelina Buenaventura. Ngayon ko lang naiintindihan bakit inuna niya ito para matuto kami mag-solve. Kaso, na-expose nga na mahina ako sa ganito. Kasi by the time na second year college na ako, parang nakalimutan ko na to. High school to, naiwan ko kasi talagang kinakalimutan ko yung math eh. Dahil mahina ako, so ngayon ko lang binabalikan. So yun, itutuloy pa natin to. Pero kung pwedeng gumamit ako ng cofunction ng angle, pwede. So yun lang po.